Hunyo, taong 2018. Bandang alas 4 ng madaling araw, nagising si Flor de Liza May Badiola, 31 anyos. Sa malamig na sala ng isang townhouse sa Project 8 Quezon City, nakasandal ang likod niya sa sofa, magulo ang buhok at hindi maayos ang kanyang damit. Masakit ang ulo at mabigat ang katawan, lalo ang kanyang pang-ibaba. Pilit niyang inalala ang nangyari noong gabi pero hindi ito naging malinaw sa kanya. Tahimik ang buong bahay, nakapatay ang ilaw sa kusina, nakalak na ang pinto ng master bedroom ng kanyang mga amo na sina Larry Dumangan, 42 years old, at Julie Dumangan, 41 years old. Matagal nang mag-asawa ngunit walang anak. Bandang alas 7 ng umaga, lumabas ang mag-asawa. Normal ang kilos nila. Sinabi nilang nahilo lang si Flor sa pagod at nadatnan nilang tulog sa sala. Pinayuhan siyang magpahinga at huwag na isipin ang nangyari, ngunit wala silang ipinakitang pag-aalala o pag-usisa. Si Flor ay galing sa Pasay, Samar noong 2016 nang ma-ospital ang kanyang ama dahil sa stroke. Nabaon sa utang ang pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, pumanaw ang ama at naiwan ang mga bayarin. Bilang panganay, siya ang naghanap buhay para sa ina at dalawang kapatid na nag-aaral. Kaya nang may mag-alok ng trabaho sa Maynila bilang kasambahay, tinanggap niya agad kahit malayo sa pamilya. Maayos ang unang buwan niya sa bahay ng mag-asawa. May sariling maliit na silid sa likod, sapat na sahod at pagkain sa mesa. Magaan ang trabaho, linis ng bahay, laban ng damit, pamamalengke at pagluluto. Pero habang tumatagal, napansin niya ang kakaibang galaw sa bahay. Madalas umalis ang mag-asawa sa gabi at umuuwi kinaumagahan. May mga bisitang dumarating na hindi pinapakilala. Kapag naglilinis siya, may mga bahagi ng bahay na ipinagbabawal sa kanya, lalo ang kwarto ng mag-asawa. Lumipas ang ilang linggo, isang madaling araw nang muli siyang nagising sa kanyang silid. Parehong pakiramdam, mabigat ang katawan, masakit ang ulo, walang malinaw na alaala sa nagdaang gabi. Hindi siya nagsalita, tahimik siyang naglinis ng bahay habang iniisip ang nangyari. Doon nagsimulang lumalim ang kutob ni Flor na may lihim sa bahay na yon. Isang lihim na unti-unting lalabas sa mga susunod na buwan. Sa labas, maayos ang buhay ng mag-asawang Larry at Julie Dumangan. Dating call center supervisors ang dalawa sa Ortigas. Taong 2017, bigla silang tumigil sa trabaho at nagsimulang magnegosyo ngunit hindi malinaw kay Flor kung ano yon. Wala silang opisina, laptop lang sa kwarto, madalas may kausap sa video call na banyaga. Tahimik ang bahay sa umaga pero nagiging aktibo sa gabi. May mga bisitang dumarating na hindi pinapakilala, minsan lalaki, minsan ay babae. At may pagkakataon na paisa-isa silang pumapasok sa master bedroom. Minsan naman ay sabay, kapag natapos tahimik silang umaalis. May mga gabing umaalis ang mag-asawa ng isa o dalawang araw. Naiiwan si Flor mag-isa sa bahay. Pinagbabawalan siyang pumasok sa kanilang silid. Sa ikatlong buwan niya sa trabaho, muli siyang nagising na walang maalala. Parehong pakiramdam, parang mabigat ang katawan, parang may nangyari na hindi niya maintindihan, pero pinilit niyang ipagwalang bahala dahil kailangan niya ang trabaho. Sa ikapitong buwan niya sa bahay, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang pagduduwal, mabilis na pagkapagod at panghihina. Akala niya ay stress lang. Pero nang umabot ng ilang linggo, nagpasya na siyang magpatingin sa maliit na klinik sa Bagong Bantay nang hindi alam ng kanyang mga amo. Doon sinabi ng doktor na buntis siya, mahigit 2 buwan na. Hindi niya alam kung paano yun nangyari dahil wala siyang nobyo at wala siyang kasintahan at mas lalong wala rin siyang maalalang may nangyari sa kanya na magbubunga ng kanyang pagdadalang tao.
Umuwi siyang tahimik at balisa. Hindi siya kumain. Buong gabi siyang nakaupo sa kama sa maliit niyang silid. Habang tumatagal, napansin niyang may kakaibang tingin ng mag-asawa sa kanya. Parang may alam sila at parang may itinatago. Sa gabing yon, unang beses na naisip ni Flor na ang bahay na pinasukan niya para kumita ng pera ay maaaring may mas malalim na lihim. Isang lihim na konektado sa pagkawala ng kanyang alaala at sa batang dinadala niya sa sinapupunan. Hindi agad sinabi ni Flor ang kanyang pagbubuntis. Tahimik siyang kumilos sa bahay. Pero napapansin na ni Julie ang pagbabago sa kanya. Madaling mapagod, nahihilo at madalas maupo. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Flor, tinanong siya ni Julie kung may problema. Doon niya inamin na buntis siya. Hindi nagulat ang mag-asawa. Sa halip, tahimik silang nagkatinginan at iminungkahi na huwag ituloy ang kanyang pagbubuntis. Doon umigting ang hinala ni Flor sa mag-asawa, lalo di pinilit nila sa kanya na baka mayroon siyang boyfriend at nakita umano nila itong nagpapasok ng lalaki sa bahay, gayong hindi naman ito totoo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nadagdagan ang masamang kutob ni Flor nang marinig na nag-uusap ang mag-asawa at binabanggit ang mga salita tulad ng recording, client at upload. Hindi malinaw ang buong usapan, pero sapat yon para magdulot ng matinding takot para sa kanya. Sinubukan niyang lumapit sa barangay hall, isang umaga habang nasa trabahong wala ang mag-asawa. Nagpasulat siya sa blatter tungkol sa kanyang hinala. Ngunit kinagabihan, tila nalaman agad ni Larry at Julie ang ginawa niya. Nagbago ang tono nila. Sinabihan siyang kakasuhan siya ng pagnanakaw. May binanggit silang mga nawawalang gamit sa bahay na hindi kailanman nakita ni Flor. Sinabi ring maaari siyang ipabalik sa probinsya na walang sahod at may kaso pa. Dahil breadwinner siya sa Samar, alam niyang hindi niya kakayanin ang ganoong problema. Sa mga sumunod na araw, mas naging mahigpit ang bantay sa kanya. Hindi na siya pinapayagang lumabas mag-isa, kahit grocery kasama na si Julie. Minsan ay tinitignan ang kanyang cellphone. Isang madaling araw noong Oktubre, taong 2018, nagpa siya si Flor na tumakas. Nag-impake siya ng ilang damit at lumabas habang tulog ang mag-asawa. Sumakay siya ng jeep papuntang EDSA at lumapit sa presinto na may women's desk. Doon niya ikinuwento ang lahat, ang pagkawala ng alaala, ang pagbubuntis at ang mga narinig niyang usapan. Pinayuhan siyang pansamantalang manatili sa isang shelter habang iniimbestigahan ang kaso. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, naramdaman ni Flor na may nakikinig sa kanya. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lamang ang mas mahirap na laban, ang paghahanap ng ebidensya sa bahay na puno ng lihim. Pagkatapos ilahad ni Flor ang kanyang salaysay sa women's desk, agad itong inendorso sa NBI Anti-Trafficking Division. Sinuri ng mga investigador ang timeline ng mga pangyayari. Humingi ang NBI ng search warrant laban sa bahay ng mag-asawang Dumangan sa Quezon City. Ilang araw ang lumipas bago ito naaprubahan. Tahimik na minanmanan muna ang bahay. Nakita sa surveillance na may ilang babae at lalaking pumupunta sa gabi at mabilis na umaalis bago mag-umaga. Noong Marso 2019, isinagawa ang raid. Kasama ang pulis at barangay officials. Pumasok ang mga pulis sa bahay. Nasa loob sina Larry at Julie. Nagulat sila sa biglang pagdating ng mga otoridad. Sinuri ang mga kwarto at kagamitan. Sa isang study room, natagpuan ng 2 computer, external hard drives at ilang memory cards. Sa una ay ordinaryong files lamang ang nakikita, ngunit nang masuri ng cybercrime team, lumabas ang mga kahina-hinalang video. Sa ilan sa mga video nakita si Flor na tila walang malay, nakahiga sa kama, may mga taong pumapasok sa silid. Hindi malinaw ang mukha dahil may maskara ang iba. May mga petsa at oras na tumutugma sa mga gabing nawalan ng alaala si Flor. May mga file name na may code at petsa.
Lumabas sa mga records na ipinapadala ang mga video sa mga foreign email accounts kapalit ng malaking bayad. Nakita rin ang chat logs ng mag-asawa sa ilang parokyano ng kanilang iligal na negosyo. Natagpuan din ang ilang bote ng gamot sa cabinet. Sa pagsusuri ng forensic team, may mga substance na maaaring pampatulog. Ito ang posibleng ginamit sa mga inumin ni Flor. Habang patuloy ang investigasyon, lumabas na hindi lang si Flor ang biktima. Inaresto sina Larry at Julie at inihabla sa mga ito ang patong-patong na kaso tulad ng sex trafficking, illegal recording at coercion. Dinala sila sa presinto habang kinukuha ang lahat ng ebidensya. Sa shelter, ipinaalam kay Flor ang natuklasan. Hindi niya agad tinanggap ang buong katotohanan, ngunit sa mga detalye unti-unti niyang nauunawaan ang nangyari sa kanya. Sa pagsusuri ng Cybercrime Unit, natukoy ang ilang foreign nationals na regular na bumibili ng videos. Lumabas din ang record ng bayad at ipinapadala sa bank accounts ng mag-asawa sa pamamagitan ng online transfer at remittance. Natuklasan din na may ibang mga kusang sumasama sa gawain ng mag-asawa kapalit ng bayad. Minsan ay isinasagawa nila ito sa sarili nilang silid. Minsan naman ay dumadayo sila sa lugar ng mga nakikilala online upang doon gawin ang aktibidad at kunan ito ng video. Sa mga na-record na file, kapansin-pansin ang pakikibahagi ng mag-asawang dumangan sa karamihan sa aktibidad, ngunit sa mga pagkakataong ito ay tinakpan nila ang kanilang mukha ng maskara, bonnet o di naman kaya ay sombrero. Sa korte, ipinakita ang timeline ng kaso. Inilahad ang medical records ni Flor na nagpapatunay ng pagbubuntis at ang resulta ng toxicology report sa mga nakuha sa bahay. Tinangka ng depensa na sabihing gawa-gawa lamang ang paratang at may consensus o pahintulot si Flor sa ginagawa nilang aktibidad sa pagkuha ng video at nagpapanggap lamang ito na walang malay dahil yun umano ang request ng mga parokyano. Gayunpaman, hindi kinatigan ng korte ang paliwanag na ito. 3 taon nang lumipas bago lumabas ang desisyon ng korte. Noong 2022, nahatulan ng mag-asawang dumangan, pinatawan sila ng reclusion perpetua at multa para kay Flor na aabot sa 700,000 piso. Sa panahong yon, patuloy pa ring dinadala ni Flor ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Hindi naging madali ang pagbubuntis dahil sa trauma at takot. Ilang beses siyang dinala sa counseling ng NGO na tumulong sa kanya. Doon niya unti-unting nauunawa na hindi niya kasalanan ang nangyari at may karapatan siyang magsimulang muli. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis kahit hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Hindi na rin niya pinili ang DNA test dahil nais niyang lumaki ang anak sa malayo sa madilim na alaala ng nakaraan. Para kay Flor, ang bata ay simbolo ng panibagong buhay at pag-asa. Sa tulong ng shelter at ng ilang volunteer, nakabalik siya sa kanilang bayan sa Samar matapos ang mga naging hatol sa mag-asawa. Tinulungan siyang makahanap ng mapagkakakitaan habang inaalagaan ang kanyang anak. Unti-unti siyang nakabangon kahit nananatili ang alaala ng nangyari. Hindi na siya bumalik sa Maynila. Pinili niyang manatili sa probinsya kasama ang kanyang anak, ina at mga kapatid. Doon niya natutunang pahalagaan ang tahimik na buhay at simpleng araw-araw na walang takot. Sa dulo ng kwento, nanatili ang isang malinaw na aral. May mga krimeng nagaganap sa likod ng saradong pinto at tahimik na bahay. Ngunit kapag may lakas ng loob ang biktima na magsalita at humingi ng tulong, may mga pagkakataong lumitaw ang katotohanan at maibalik ang hustisya. Sa buhay ni Flor, napakalalim ng sugat na idinulot ng kanyang masamang karanasan. Ngunit natutunan niyang maghilom at magpatuloy sa buhay sa kabila ng lahat ng ito.